Paano po kayo na biktima nitong ganitong klase ng modus po? Nag-book po ako ng truck para i-deliver ang aking mga parcel galing sa aking supplier. And then dapat i-deliver nila sa akin, ngunit hindi po siya dumating. Sa madaling salita, kinuha po nung na-book ko yung mga parcel na dapat para sa akin. Dito na nalaman ni Jarmin na ang kanyang nabook na driver, kinuha lang pala ang kanyang detalye at informasyon para makapag-book ng panibagong driver at makuha ang kanyang mga paninda. Hinala ni Jarmin. Nag-book siya ng panibago, pero yung drop-off is sa kanya na, hindi sa akin. Paano niyo po posibleng nagawa yun? Meron po siyang account na hindi sa kanya nakapangalan. Maaaring nabili niya o maaaring na-hack or most possibly po nabili. Sa makatwid, parang ninakaw yung identity o yung detalye ng isang tao. Yes po. Ang sister, para naman hindi raw ma-offend si Jarmin, sinubukan pang magpaalam ng driver na sa kanya na lang daw ang mga parcel. Hoy kuya! Ang aga mo naman yatang mamasko! Pero wait, there's more. Dahil si Kuya Driver, may last hearing pa. Nangihingi pa po siya ng pera. Para saan daw yung pera? Gusto niyang bigyan ko po siyang pera para ihatid niya pa rin daw sa akin. May nabasa pa ako rito, ayan, usapan lalaki. Ano ba yung sabihin nun? Usapan lalaki daw, 1.5. Babayaran ko siya, then i-deliver niya. Para ho sa inyo, gaano ho ito naka-apekto sa inyong negosyo po, sa inyong hanap buhay? Malaki po, since hindi naman po pinupulot ang pera sa negosyo at pinaghihirapan po yan kada sentimo po ng kinikita dyan, pawis at pagod po. Matapos ang insidente, agad ipinost ni Jarmin sa social media ang naranasang panloloko di umano sa kanya. May nag-message sa aking totoong driver na nag-deliver ng parcel ko. Nakapanayam ng resibo ang sinasabing driver na nag-pick up sa mga parcel ni Jarmin sa isang warehouse sa Parañaque City. Itatago namin siya sa pangalang Alan. Depensa ni Alan, nakatanggap lang daw siya ng booking mula sa isang pang account na may detalye at informasyon ni Jarmin at ipinapa-drop ang mga ito sa isang barangay sa Las Piñas City. Mukha naman legit dahil nga lahat ng details ng package na kukuhanin ko is galing sa kanya. Yun din yung pinakita ko dun sa pick-up point, which is binigay din naman sa akin kasi kompleto nga. Pero noong mga panahong iyon, something's fishy na raw para kay Alan. Iyon ang isang pinagtaka ko rin kasi nga supposed to be hanggang kung saan yung address mo, hindi yung ita-transfer mo pa. So sinakay nila sa sidecar. Sa mga susunod na araw, nakakuha si Jarmin ng impormasyon kung saan posibleng i-deliver at sino ang tumanggap sa mga nawawala niyang parcel. Nung nalaman kong minor de edad siya, pinost ko siya sa Facebook at mayroong mga taong nagmagandang loob para ibigay yung impormasyon tungkol sa taong yun. Yung buong pangalan niya, yung lugar kung saan siya nakatira at kung sino yung mga magulang niya. Nang matuntunan ni Jarmin ang posibleng lokasyon ng menor de edad na maaaring susi para matunton ang driver na nag-accept sa kanyang booking at ginamit ang kanyang pagkakakilanlan kasama ang resibo. Agad tumungo si Jarmin sa isang barangay sa Las Piñas City. Sa kagustuhan po ng complainant na magkaroon ng sagot sa kanyang mga tanong. So patungo ho kami sa isang area dyan sa Las Piñas at ang kanyang pakiwari ay doon naglagi yung posibleng suspect dito sa kaso na ito. Ako po si Jarmin po. Meron lang po akong idudulog na reklamo po. Scam po kasi ako. Ito po kasi yung tao ito. If kilala niyo po. Involved po kasi siya po doon sa pagkawala ng parcel po. Siya po kasi po yung nag-receive ng parcel. Ganun. Nakikilala mo ba itong tao to? Hindi ko gaano kilala, Bawsi kasi yan minor. Kasama ang Violence Against Children and Women o VAUSI ng barangay, pinuntahan ang bahay ng menor de edad na di umano'y tumanggap ng mga parcel ni Jarmin. Afternoon, may hinahanap kaming tao. Meron tayong ganyan. So, kailangan natin makausap pati yung bata at saka yung guardian. Saan ba ito nakatira? Dito. Dito. Sige, dito na natin. Pwede, inis mo to. Alright. Ito, may ano ka muna, tanungin ka muna uli ni Boss. Kasi ganito yung
Tay, wala namang ano po. Ano lang sa amin, confirmation lang kung dito nakatira. Yun lang po, wala na ibang tanong. Ayon sa nagpakilalang tiyuhin ng menor de edad, 3 araw na raw hindi umuwi ang kanyang pamangkin. Siya po kasi yung picturean na nag-receive po ng parcel. Hindi ko naman po sinasabing siya po yung may kasalanan. Pero siya po yung makakapagbigay linaw kung ano pong nangyari. Nangako naman ng tiyuhin ng bata na makikipag-ugnayan sila sa barangay sa oras na matunton na nila ang pamangkin. Saan kung may problema na kailangan niya panutan, kahit naman ano, kasi kasalanan yun eh. Hindi pwedeng sa bahala yun dahil baka mamaya may nakakasyado siya tao na ano. Pagsisiguro ng barangay, tutulungan nila si Jarmin sa pagtunton sa kung sino man ang nasa likod ng pagnanakaw ng kanyang mga parcel. September 24, nagpasya si Jarmin na magpablatter sa barangay kung saan daw hinatid ang kanyang mga paninda.